ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang pinakamawain at pinakamahabagin. Nawa ang pagpapala ng Allah ay mapa sa kanyang propeta, si Muhammad, at sa kanyang pamilya at sa kanyang kumpanyon, at sa mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa pagdating ng kabilang buhay. Mga minamahal kong kapatiran sa pananampalatayang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa mga kababayan na nanonood at nakikinig sa maikling video na ito, magandang umaga po o magandang hapon sa inyong lahat. Halina, hayaan niyo akong ibahagi sa inyo muli ang mga aral patungkol sa Islam, at ito sa mga sandaling ito ay patungkol naman sa mga haligi ng Islam. Para po sa inyong kaalaman, mga minamahal, mga tagapakinig na mga kababayan, ang Islam ay mayroong 5 haligi. Ang Islam ay mayroong 5 haligi. Ang pinakauna sa haligi na ito ay ito yung tinatawag na Shahadatain, na ang kanyang kahulugan, ito yung 2 pagpapahayag ng pananampalataya. Ito ang pagsabi mo o ang pagsabi ng isang Muslim na papasok sa Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yan ang 2 kataganayan na salitang Arabic na nangangahulugan. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At sumasaksi na si Muhammad ang kanyang alipin at sugo. 2 kataga na yan ang kanyang ibig sabihin na Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yan ang magiging susi ng isang tao sa pagpasok sa Islam, ang sumaksi sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, at pagsaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang alipin at sugo ng Allah. Sinabi ni Muadh ibn Jabal, an Muadh ibn Jabal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال الشيخ الألباني صحيح. Isinalaysay ni Muadh ibn Jabal, sinabi niya na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ang kanyang pinakahuling masambit sa kanyang huling sandali ay ang kalima, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, ay papasok sa paraiso. Yan ang sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang haligi ng Islam ay yung tinatawag na salah, ng kanyang ibig sabihin o ang pagdarasal. Yang salah ay binubuo ng mga salita. Ang ibig sabihin ng salah, binubuo ng mga salita, mga eksklusibong salita o gawain na nagsisimula sa takbir at nagtatapos sa taslimatan o pagsasalam. Ang intensyon dito ay ang pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pagsasala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran sa Surah Al-Baqarah verse 43, sinabi niya, wa aqimus salah, itayo ninyo ang pagsasala. Pangatlong haligi ng Islam, mga kapatiran, mga minamahal naming tagapakinig, ito yung tinatawag na som o pag-ayuno, pagfa-fasting sa buwan ng Ramadan. Ang pag-ayuno na ito ay ito yung tinatawag na pagpigil sa pagkain at pag-inom at pakikipagtalik mula sa bukang liwayway bago magsalatul fajr hanggang sa bago o pagkatapos lumubog ang araw. Yan ang fasting. Ito ay inobligado rin ng Allah sa kanyang mga tagasunod o naniniwala sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran sa Surah Al-Baqarah verse 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga naniniwala sa Allah, tunay na inobligado sa inyo ang pag-aayuno sa tulad ng pag-obliga sa mga naunang nasyon. Mga naunang nasyon na mga nauna sa inyo.
Bakit? Upang kayo mapabiling sa mga taong may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan ito isinasagawa? Sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kasunod na bersikulo sa verse 185, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Sino man ang masilayan niya ang buwan ng Ramadan, siya ay mag-ayuno. Yan ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdating sa pag-aayuno. At ito'y mga alituntunin, pamantayan at mga kondisyon na napapag-aralan ng isang taong papasok sa Islam. At ang pang-apat na haligi ng Islam, mga kapatid, ito yung tinatawag na charity o obligadong kawanggawa. Ito ay inobligado ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang Muslim at naniniwala sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Sa Surah Al-Baqarah na ating nabanggit kanina, verse 43, itayo ninyo ang sala at kayo'y magbigay ng zakah. Ito'y obligadong kawanggawa para sa isang Muslim na may sapat na kayamanan at ang kanyang kayamanan ay umabot sa limitasyon na itinalaga ng Islam. Bilang panghuling haligi ng Islam, ito yung tinatawag na Hajj o ang banal na paglalakbay sa bahay ng Allah na ito'y nasa Makkah kung tawagin. Para sa mga taong nakapunta sa Saudi, alam niya ang Makkah. Ito'y banal na gawain o paglalakbay na may mga ginagawang ritual na gawain sa partikular na lugar doon sa Makkah. Ito rin ay inobligado ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga tagasunod. Kanyang sinabi, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Sa Surah Ali Imran, verse 97. Para sa Allah, bilang sa inyo'y isang obligado ang magsagawa ng Hajj sa kanyang banal na bahay na ito'y nasa Makkah, man istata ilayhi sabila, ang sino mang may sapat na kakayanang pang-pisikal at pang-material. Hanggang dito na lamang po mga minamahal naming tagapakinig ng mga Muslim at sa mga kababayan na nakikinig. Maraming salamat po muli. وهذا آخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين